Diyos na makapangyarihan sa namin. Maraming salamat po, pinupunin ka namin. Ikaw ang Diyos na nilalawat ka sa aming lugar, na namang ay balikan namin ang kapulihan. Sapagkat po kami dahil sa luha bagat niyaya. Dahil sa iyong kabutihan, nakatatayo kami ngayon sa iyong harapan. Upang kaway aming pasalamatan, aming punin nila sa bayuluhan. Ang maraming Diyos, ano man ang aming nakikita mo ang lihan na nanawa namin na sa isip, na salita, o katotohanan mo po kami. Nilisin mo po kami, upang kami makapalambahan sa iyo, ng buong puso at buong katapatan. Dahil ikaw ang nais mo, ay ikaw ang aming pupukulihan na sambahin sa araw na ito. Salamat po sa ngunit natin kami sa lugar na ito. At sa mga darating pa, ingatan mo po sila, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Paunahan mo po ang walang gawain ito mula sa pasimula, lalo na po ang iyong mensahe sa araw na ito. Maraming po salamat. Inilabot po namin po na lahat ng kapulihan sa iyo at iyan ang sundak nila sa kawalan ng Diyos. Amen. Praise God. Pabori po ang Panginoon. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Diyos? Tuloy po ng Diyos natin mapagpala, higit pa sa mga iniisip natin, higit pa sa mga inaasahan po natin. So kapag sinabing si Lord ang magbibigay sa'yo, di ba parang ang sarap pakinggan? Kasi alam mong higit pa sa ini-expect mo yung kaya niyang ibigay. Kaya naman, bigay po natin yung papuri at pagdakila natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Pag-ibig mo, Jesus, ikaw ang katiyakan, ang pagtitiwala, ikaw ang pag-asa, tatahakin ang landas na ika'y kasama ko sa araw na to. May panibago sa araw na to.
sa bagong simula namin, Panginoon, ang hangad namin, Panginoon, ay isang basag na puso, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat patuloy mo kami dinadalisay, Panginoon. Sa kabila man, Panginoon, ng mga bagay na hindi namin maintindihan, Panginoon. Patuloy, Lord God, sa gitna ng lahat ng iyon. Patuloy mo kami inaayos. Patuloy mo kami tinutulungan, O Diyos. Salamat. Sa bawat patak ng buhay, sa aking kahinaan, sa bawat buhay at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos, lumahabagin sa aking natunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin, di maintindihan. Salita mo, panghawakan, na hindi mo ako iiwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay
mo sa amin po. Tunay nga na ang hangad namin, Panginoon, ay patuloy na maghari ka sa aming buhay, Diyos. Marami man, Panginoon, nangyayari sa likod ng aming mga isipan, sa aming mga buhay, Panginoon. Ngunit ang nais namin, Panginoon, ay mangibabaw ka, Panginoon. Maghari ka sa gitna ng lahat ng iyon, Panginoon. Kaya nga, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, we are surrendering everything to you, O God. Binibigay namin sa iyo ang lahat, Panginoon. Inaalay namin sa iyo ang lahat sapagkat nakatitiyak kami, Panginoon, na mas alam mo ang lahat ng bagay sa aming buhay. Kaya salamat, O Diyos, salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang may control, Panginoon, ng lahat ng bagay. At salamat, Panginoon, salamat sapagkat tinutulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na ayusin ang aming sarili upang maging marapat sa iyong harapan, Panginoon. Kaya purihin ka, dakilain ka sa oras na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong banal na Espiritu na siyang mangunguna sa amin, magbubukas ng aming isipan, magbubukas ng aming puso, na siyang maghahanda sa amin sa pagtanggap, Panginoon, ng iyong mga salita. Muli purihin ka, dakilain ka sa iyong pinakamataas na papuri at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Ay, check ko na lang po kaya yun. Ayan. Praise God po. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito. Praise God sa mga kasama natin. Lahat pa po nila, oh. Ayan. Purihin
purihin po ang Panginoon sapagkat alam ng Panginoon naman ang pangangailangan ng lahat. Kaya praise God dahil nandito tayo para tanggapin ang salita ng Panginoon. Amen? Praise God. So, good evening po, tayo po muna ay manalangin at humingi po tayo ng pagtumbay sa ating Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Tunay kang mabuti, Panginoon. Tunay na higit at higit pa, Panginoon, ang kaya mong ibigay sa bawat isa sa amin, Lord God. Nalalaman mo lahat, Panginoon, ng aming pangangailangan sa buhay. Kaya nga po, ang mga salita mong ito, Lord God, ay tanggapin namin, Lord God, na may pangunawa, Panginoon, at bumago po ng buhay ng bawat isa. At kung sino man po ang mararating, Lord God, ng mensahe nito, Panginoon, mangusap ka sa kanyang buhay. At ngayon kami rin po, Panginoon, na naririto, Panginoon, ay maranasan at ma-taste namin, Lord God, kung gaano ka kabuti, Lord God, kung gaano katamis, Panginoon, ang iyo pong pagmamahal at katapatan sa amin. Thank you, Lord, sa mensahe mo, Panginoon, sa gabing ito. Kayo lamang po ang mapapurihan at mapasalamatan po ng aming mga puso. Thank you, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So, bago po ako magsimula, may tatanong po ako sa inyo. So, ngayon po, kontento na po ba kayo sa buhay na mayroon kayo ngayon? Yun yung tanong ko. Kontento na kaya sa buhay? So, napansin niyo po ba na habang tumatanda po ang isang tao, parang palaki ng palaki yung listahan ng gusto nating makuha. Ayan. Nung bata tayo, gusto na natin ang laruan. Pagdating sa school, gusto na natin makapagtapos. Gusto makapagtrabaho. Pagkatapos nun, mag-promote. Magkaroon ng bahay, ng sasakyan. So, habang tumatanda tayo mga kapatid, dumadami rin yung hinahabol natin. At habang iniisip ko po yun, may naalala po ang kwento ng bata ako. No? Dati po nung bata ako, gusto ko po nung grade 1 ako, gusto ko ng 48 colors. Ano mo po yung Crayola? 48 colors. Ngayon ko ng 8. Ngayon ko ng 8 kasi konti lang yun eh. Pero kasi, feeling ko kasi nun, pag nagkaroon ako, mas gaganda yung drawing ko. Tsaka mas madami akong, syempre parang medyo famous ka sa mga klase mo nun kasi madami kang colors na. Pero 8 lang kasi yung kaya namin ng pamilya ko noon. So, kaya wala akong choice, kundi ipagpasalamat yung 8 colors na meron ako at gamitin ko yon. So, in the advent of that mga kapatid, parang para magkaroon ako ng gusto kong kulay, natutunan kong i-blend yung 8 colors na meron ako para magkaroon ako ng iba pang kulay. So, mula sa 8, kaya ko nang gumawa ng 16 colors. So, nasusurprise ako na ang dami ko pala pang pwedeng magawa dun sa 8 na meron ako. So, dumating naman po yung time na nagkaroon na rin naman ako ng 48 colors. Parang kaya naman na akong mabilhan nun. Pero sa dami ng choices or sa dami ng color na meron ako, hindi ko naman ngayon mapili kung ano yung gagamitin ko. So, mas matagal pa akong mamili ng kulay kaysa doon sa mismong pagguhit ko. So, doon po ako napaisip na minsan pala, hindi sa dami ng meron tayo, mas nagiging maganda yung ginagawa natin o yung outcome ng buhay natin. Parang ganito rin po tayong mga tao, mga kapatid. Palagi natin iniisip or naka-focus yung isip natin sa mga bagay na wala tayo, mga kulang tayo. Lord, sana malaki yung sweldo ko, mas madami pang kitain yung negosyo namin. Sana mas may maganda pa kaming bahay, ng opportunity, ganyan. So, sana mas lumaki pa yung ministry namin. Kahit sa church, di ba, lahat naman po tayo dito yung na-aspire natin na dumami pa tayo. Ayan, dumami yung members. Lagi natin iniisip, ang sagot sa buhay, kailangan ng mas marami. Kailangan more. Mas malaki, mas mataas, mas mabilis na mga bagay. Pero mga kapatid, sa gabi ito, gusto kong intindi sa ating lahat yung nakuha ko po from the Lord na iba yung sukatan niya. Ibang sukatan ni Lord. Paano kung yung less na sa buhay natin na nakikita natin ay hindi naman kulang sa paningin ng Panginoon? Gusto kong pag-usapan natin yung karunungan na to, yung kabaligtaran sa iniisip ng mundo. The title is Less is More. Yan. So, ang konti ay mas marami. Less for more. Less for more. So, sa mundo, ang sukatan po ng tagumpay, diba, paramihan,
Totoo po yan, pansinin nyo sa culture natin dito sa Pilipinas. Kaya madami tayong abubot, di ba? Madami tayong mga figurines, madami tayong mga kung ano-anong bagay sa bahay natin. Kasi gusto natin, pag may bumibisita sa atin, madami tayong mga bagay na mapapakita sa kanila, ganyan. So sa pag-aaral po namin, trivia lang, may principle na tinatawag na less is more. So, mapapansin po natin yan, di ba, sa ibang mga country katulad ng Japan, ganyan, minimalism sila. So, yung prinsipyo nila na pag mas konti, mas maganda. Yun. So, this principle, kay Ludwig May van der Rohe po ito, principle encourage creators to strip away the non-essential, leaving only the elements that serve a purpose. So, inaalis yung mga bagay na hindi naman kailangan at tinitira lang yung mga bagay na merong purpose sa buhay natin. So, basahin po natin yung verse natin sa gabing ito. Psalms 37:16. Less is more. More is less. One righteous will outclass 50 wicked, for the wicked are moral weaklings, but the righteous are God's throne. So, sa Tagalog po, basahin din natin. Ang kaunting tinatangkilik ng matuwid ay mas mabuti kaysa kayamanan ng masama. So, ibig lamang pong sabihin ng Diyos dito, hindi niya sukatan yung marami. Di sinabi ng Diyos na pag mas maraming meron tayo, mas mabuti yun. Ibig sabihin lang po na iba yung measurement ni Lord sa kung paano natin yun nakikita. Sa kaharian po ng Diyos, ang mas konti ay mas marami. Kaya, point number 1, mga kapatid. More is a responsibility. Yan. Tayo kasi, gusto natin, di ba po, more and more. Pero, kailangan maisip din po natin, mga kapatid, na pag binigyan tayo ng Panginoon ng more, may kaakibat po yun na responsibility. Dahil sa Luke 16 verse 10, sinasabi po, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. At ang hindi mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay hindi rin mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. So, madalas po naririnig natin yung verse na to at iniisip natin, tungkol lang yun sa pera, ganyan. Pero pinag-uusapan po dito ay hindi po yung kung gaano kadami yung meron tayo, kundi kung paano natin hinahawakan yung pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. So, sa gabi pong ito, anong ginagawa natin sa kung anong mayroon tayo, mga kapatid? Gusto natin umunlad, magkaroon tayo ng magandang buhay, di po ba? Walang masama naman na mangarap. Amen? Ang tanong lang po ay handa na po ba tayo sa hinihingi natin sa Panginoon na more? Handa ka na ba? Iisip natin ang problema kasi, wala pa ako nito, wala pa ako niyan, kaya hindi ko pa ma-start yung isang bagay na pinapagawa ni Lord eh. Lord, nahirapan akong sumunod sa'yo kasi wala pa ako ng resources, ganyan. Pero, ang problema kadalasan, mga kapatid, ay hindi naman yung wala tayo, kundi kung paano natin i-handle, kung kaya na ba natin i-handle yung hinihingi natin. Halimbawa sa church, mga kapatid, hinihingi at pinapanalangin natin na, Lord, dagdagan mo pa yung members namin, na dagdagan mo pa po ng maraming souls, maraming kaluluwa, yan. Pero, mga kapatid, sa mga palagi na lang nating kasama, nahihirapan tayo magmahal, magpatawad, umunawa, magpakumbaba sa mga kakaunti na lang nakasama natin ngayon. Kung sa maliit na pamilya na ibinigay sa atin ng Panginoon, nahihirapan tayo pakasamahan sila maging faithful. Ano ang mapapag-isip natin sa ipapagkatiwala sa atin ng Diyos na mas marami, di po ba? Pero kayang ibigay yun ng Panginoon. Kayang ibigay ni Lord yun. So, alam niyo po, gusto na natin agad ngayon. Gustong-gusto mo na kasi madalas ang tao in love kasi siya sa idea, mga kapatid, na magkaroon ng mga bagay na gusto niya. Pero ready ka na ba na i-handle yon, mga kapatid? Blessing is a responsibility. Responsibilidad yan. Sa buhay, madami pong naghahangad na magkaroon ng partner, di ba, in life. It's a blessing, yes. Bless po ba kayo sa mga asawa ninyo? Amen? Amen. Parang wala pong narinig na amen. Bless po ba kayo? Amen. So, it's a blessing, of course. Pero yung marriage,
blessing, responsibility din yun. It's a blessing, definitely, pero after nun, di naman mag-e-end doon. May challenges pag mag-asawa na kayo, may challenges pag nagkaanak, nagkaroon na kayo ng pamilya, and blessing, all that, blessing pa rin po mga kapatid. At habang tumatanda, ibig ko lang po sabihin, every stages ng buhay natin, may laging may bagong set ng challenges ang Panginoon na mararanasan natin. Pero lahat yun, blessing. Pero may kaakibat na responsibilidad. Maaring nung single ka pa, nagagawa mo yung gusto mo, pero nung hindi na, syempre kailangan mo nang ipaalam yung mga bagay. Dati nung wala ka pang work, pwedeng kahit anong oras ka lang magising, okay lang. Or sabihin na natin ako, estudyante ako, kahit na medyo madali pa lang na gumising ako. Minsan may mga absences pa, pwede pang umabsent kapag college ka. Meron po kasi kaming ganun eh. Parang allowed ka. Pero pagka-work, syempre, parang bawat araw mo nun, meron na yung bayad, ganyan. So, ang hirap-hirap, di po ba? So, ang daming kaakibat na responsibility ng mga bagay, ng blessing na yon mga kapatid. So, reality yun ng buhay. Hindi habang buhay, nandyan yung mga magulang natin. Or magulang ko, naisip ko rin na hindi sila habang buhay nandyan para saluhin tayo. At yung mga bagay na pinangahawakan natin, hindi forever na nandyan yun. Di pwedeng pag ayaw mo, bibitawan mo na agad. Di ba may kasabihan nga po, pagka mainit yung sinubo, hindi pwedeng luluwa. Tama po ba yan? Sa mga matatanda. Ayan, so, mga kapatid, when God elevates us, pagka itinaas tayo ng Panginoon, in-increase niya yung status natin sa buhay, dapat ready kang umalis sa kung nasaan ka ngayon. Pag in-elevate tayo ni Lord, ready ka bang umalis sa comfort zone mo? Yun po ang tanong. Ready ka na bang iwanan yung mga bagay na nakasanayan mo, yung mga nakagawian mo noon, o mismong pagkakilala mo sa sarili mo noon? Yung mga prinsipyo mo dati sa buhay mo, mababago talaga yan. Gusto nating magkaroon ng malaking negosyo, mataas na posisyon, mas maraming pera. Lahat po yan blessing, pero lahat din yun may kasamang responsibility. Kaya napansin ko po na hindi talaga yung blessing yung problema eh. Yung kakayanan mo na i-handle yun. So gustong-gusto nating marating yung susunod na season, pero hindi natin iniisip yung magiging epekto nun sa atin pag dumating na yun. Kasi po kasi ang more ay hindi lang po nakakadagdag sa atin yun ng saya. Nagdadagdag din yun sa atin ng pressure, na accountability, ng mga desisyon na kailangan araw-araw mong gawin. Kaya po minsan, ang kabutihan ng Diyos ay makikita hindi lang sa mga bagay na ibinibigay niya kundi po sa mga bagay na hindi niya at hindi pa ibinibigay sa atin. Protection po yun ni Lord sa atin. Hindi tayo dinedelay ng Diyos dahil ayaw niyang ibigay yung mga hinihingi natin, mga kapatid. Mahal tayo ng Diyos sobra-sobra para hindi niya ibigay ang lahat sa atin. Alam niya may mga bagay na pag dumating tayo at hindi pa establish yung character natin, sisirain tayo nun. No? Amen? Kaya nga po, alam mo, naisip ko po, yung mga lotto winners, karamihan, nag-search kasi ako, no? Yung mga percentage ng tumatama sa loto, yung sa mga ganyan. Ilang buwan lang din yung yung pagsasaya nila. Kasi hindi nila alam kung paano i-handle eh. Parang bigla na lang dumating sa buhay nila, paano ko ba to babudgetin? Saan ko ba to dadalhin? Wala silang wisdom kung ano yung gagawin nila pag dumating na yung blessing na yun. Kung ngayon po ay magkakaroon kayo ng 1 milyon, saan nyo po gagamitin? Amen? Di ba parang pagka binigay yan sa'yo ni Lord, sure ka kapag align tayo sa plano ni Lord, sa calendar ni Lord, sure si Lord na kaya mo rin naman yan hawakan, i-handle. Amen? So, kaya paayos po muna tayo, pabago po muna tayo ng puso. Kaya naman kung mauunawaan natin kung bakit may mga season sa buhay natin na parang feeling natin, less pa lang yung meron tayo. So, having less, mga kapatid, hindi siya punishment naman ni Lord. Hindi naman po yung parusa ng Panginoon sa atin. So, hinahanda tayo ng Panginoon para sa more.
Amen? So, ganito rin po yung ginawa ni Lord sa Israel. So, pagkatapos silang ilabas ng Diyos sa Ehipto, alam naman po natin itong kwento na to, hindi niya sila agad-agad dinala sa may lupang pangako. So, pinadaan niya muna sila sa ilang. At dun sa ilang, wala naman dun mga food silang makukuhanan, taniman, walang mapupunan pagkain, walang grocery doon, walang palengke doon. So, araw-araw, ang Diyos lang yung pag-asa nila na magbibigay sa kanila ng pagkain. So, in Exodus 16 verse 4, sabi po dito, sinabi ng Panginoon kay Moises, magpapaulan ako ng pagkain mula sa langit. Araw-araw ay lalabas ang mga tao at kukuha ng sapat para sa isang araw. Sa paraang ito ay susubukin ko sila kung susundin nila ang aking mga utos o hindi. So nakita niyo na po agad kung bakit ganito yung ginawa ni Lord na araw-araw. Meron agad siyang sagot, susubukin ko sila kung susundin nila ang aking utos o hindi. So nais, dito mga kapatid, papansin po natin na hindi pinapakuha ng Panginoon tayo ng sobra-sobra. Kasi yung mga tao, mga kapatid, gusto natin ng assurance eh. Gusto natin na sigurado tayo na pagkakinailangan natin, meron tayong mahuhugot. Ganyan. Gusto natin siguraduhin lahat okay muna bago tayo sumunod sa Panginoon. Pero ang gusto po ng Lord ay matutunan natin na araw-araw maglakad kasama siya. Hindi nga tayo tinatawag na mamuhay in fear. Nandun naman din yung assurance ni Lord, sabi nga niya, araw-araw eh. Tinatawag niya po tayo sa way of living ng pagtitiwala sa Kanya. So yung nature ng mga tao, mga kapatid, may attempt talaga tayo palagi na i-reserve yung mga bagay na meron. Kasi gusto natin nga po na hindi tayo, pagka nandyan na yung problema, meron tayong huhugutan. Kaya kapag may natanggap tayo, gusto natin agad dinatabi, gusto natin nag-iimbak, naiintindihan ko po, natural yun sa tao. In science, natural po yun. Pero ang gusto po ng Diyos na ilipat natin yung security natin mula sa inipon natin sa mga bagay na meron tayo sa mundong ito, papunta sa Kanya. Naalala niyo po nung pandemic, bakit nagkaroon ng hoarding? Di ba nung mga time na yun, yung mga groceries, parang yung mga tao, bilihan sila, takbuhan, gano'n, yan, nagkakaubusan ng stocks. Dahil takot tayo na maubusan, na magutom, o mawalan tayo. Pero, pinapaalala po sa atin ng Panginoon sa kwento po na yan, nung mana, ay ibigay ng Diyos na hindi na uubusan ng paraan ng Panginoon na mag-provide para sa mga anak niya. Ang abundance po ng Diyos ay laging bago sa araw-araw at hindi ba masarap kainin yung ulam na niluto kaysa yung nalaon na sa ref. Amen, di ba? Parang mas okay yun, kainin yung bago na ibibigay ni Lord. So, taste and see that the Lord is good. Lamentation 3:22-23. Dahil sa tapat ng pag-ibig ng Panginoon, hindi tayo nalilipol. Ang kanyang habag ay walang katapusan. Bawat umagay, panibago ang mga ito dahil dakila ang iyong katapatan. So, mga kapatid, huwag po natin ma-misinterpret na bawal maghanda sa kinabukasan. Okay po yun. Ang tinuturo po ng Diyos ay huwag nating ilagay yung buo nating pagtitiwala sa mga bagay na mayroon tayo sa mundong ito. Dahil yung tunay po na security ay yung katapatan po ng Diyos sa atin. Amen? So next po, less is training. Yung kakaunti na meron tayo, training yun sa atin ng Diyos. Inihahanda tayo ng Lord. Hindi lang pala hinahanda ng Diyos yung lupang pangako para sa Israel, kundi hinahanda niya yung Israel para dun sa promise niya. Yun. At ganoon din po sa iyo, kapatid. Sa atin, mga kapatid, hinahanda tayo ni Lord sa future na para sa atin. Kaya point number 2, less reveals our heart. Yun. Yung kakaunti na meron tayo, nakikita doon kung ano yung laman ng puso natin. Gustong ilabas ng Diyos kung ano yung nasa puso natin. Kapag may kakaunti tayo, anong unang pumapasok sa atin? Ano agad? Check out agad, ganyan. Kapag mayroon tayong konti, anong tayong oras, saan mo ginagamit yun?
mga kapatid, doon natin makikita kung ano talaga yung laman ng puso, no? May tendency nga po tayong mga tao na i-preserve kung ano yung meron tayo. So, hindi naman po masama na maging wise. Amen? Minsan naisip natin, wise lang naman yun na magtabi tayo. Pero minsan, hindi na po wisdom yung dahilan eh. Fear. Yung takot natin. Takot na mawalan. Yan. Kaya may mga tao, mga kapatid, kahit na sapat na, or meron na, gusto pa rin na mas marami. Kahit sapat na yung posisyon, gusto pa rin mas mataas yung makukuha niya. So, ano po sa mga nababalitaan natin o sa TV. Kaya, alam po yung anak niyan, nung maliliit na bagay na yan, ng kagustuhan natin na mag-asam ng meron na tayo, tapos gusto pa natin, greed po. Yung sobrang paghahangad. So, people will try to cheat just so they can have more. So, nakikita naman po natin sa mga politics. Sa politics ngayon, sobrang gahaman ng mga tao. So, sa time po na to mga kapatid, nung nag-hoard sila, nung kumukuha sila ng mga mana para sa kanila, yung tinabi nila napanis din. So, ang naisip ko po dun, no, parang dadating talaga yung time na masisiwalat lahat ng bulok. Eh, ano nga po yung nangyayari ngayon, no? Secrets out. One day, the truth will prevail. Truth will prevail. Ang mangangamoy lahat ng baho na yun. So, Ecclesiastes 5:10 sabi, ang umiibig sa salapi ay hindi masisiyahan sa salapi. At ang umiibig sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kinikita niya. Ito man ay walang kabuluhan. So, inisip natin, no, bakit yung mga mayayaman parang pag tinanong mo sila, karamihan sa kanila malungkot pa din. Ganyan. Kasi nga po, ito lang sinasabi ni Lord ang umiibig sa salapi ay hindi masisiyahan doon. At mga kapatid, ang pagiging greedy, hindi ka-exempted doon. Hindi tayo takas doon. It doesn't mean na mayaman ka lang magkakaroon ng kasalanan na maging greedy, mapaghangad ka. Dahil po yung paghahangad, condition po yun ng puso natin. Kung gusto natin palaging meron tayo, ganyan. Kaya kahit konti pa lang hawak mo, kapatid, pwede nang maging start yun ng pagiging gahaman natin. So all those years, iniisip ko of miracles and blessings ni Lord, inabot sila ng 40 years. 40 years at hindi pa rin sila nagtitiwala na ang Panginoon ay magbibigay sa kanila sa araw-araw. So, gaano katagal pang taon ang ibibigay sa'yo ni Lord para ma-realize natin na sapat si Lord sa araw-araw. Mga kapatid, na-realize ko din po, no, kaya siguro din, ina-isolate tayo minsan ni Lord. In-isolate nga niya yung mga Israelites eh. Kasi kailangan nating ma-realize na hindi naman tayo nagkukulang. Pag fasting, mga kapatid, pag fasting season natin, naiisip ko, nakaka-survive pa rin naman pala ako kahit gulay lang yung kinakain, no? Kahit ito lang yung kinakain. Di ba pag nagbabayad ka ng utang, ganyan, so todo tipid ka, marirealize mo, kaya mo naman pala magtipid, kaya mo naman pala na ito lang yung kainin mo na hindi sobra-sobra, kaya mo naman palang hindi bumili, magtiis, ganyan. So mga kapatid, less is more. Kahit nga sa tao hindi mo naman kailangan ng sobrang daming kaibigan. Kailangan mo lang yung mga tao na nakakaintindi sa'yo at bibigyan ka ng tamang advice. Less is more, mga kapatid. Point 3, use what God has given you. So, another one to, mga kapatid. So, habang iniisip ko, naalala ko yung sinabi ko sa akin ni Lolo nun. Kasi, yung mga, kung halimbawa pagka Christmas party mo, magkakaroon ka ng microwave, magkakaroon ka ng mga appliances, gano'n. Tapos ayaw gamitin kasi masisira. Ganyan. Sabi niya, ang gamit, kaya nasisira, ay dahil ginagamit. Yan. At may mga bagay din naman na nasisira dahil hindi ginagamit. So, saan ka may mas gain doon? Doon sa di ba doon sa ginamit mo, di ba? Na-enjoy mo. Gulat ka, nakanganga na yung sapatos mo, hindi mo naman ginagamit, di ba? Yun yung point, mga kapatid. May mga gamit na kinakalawang kasi hindi pinapakinabangan. So napaisip po ako, paano kung ganun din po sa talentong ibinigay ni Lord sa atin?
Matthew 25 verse 25. Natakot po ako kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. So we all know this parable, mga kapatid, yung parable of talents. Yung last na tao na binigyan ni Lord ng less, mga kapatid. So 1K lang yung binigay niya. So sa kanya, kaya ang ginawa niya, dahil sa takot niya, binaon niya. Sabi pa niya, nung dumating yung amo, alam ko po na malupit kayo, natakot po ako kaya binaon ko yung salapi. So mga kapatid, huwag natin i-bury sa fear kung ano yung meron tayo. Huwag ka matakot na gamitin, huwag ka matakot na mag-invest ng time sa Lord dahil sa paglilingkod. Yung Saturday at Sunday mo, iniisip mo, pahinga mo na lang yan. Pero kung ibibigay mo yan sa Lord, huwag mong isipin na di nag-work yung prayers mo. Huwag kang matakot na ipakilala si Jesus sa mga kasamahan mo, sa kaibigan mo, ipakilala yung sarili mo, introduce kung sino ka sa Lord. Huwag kang matakot sa cost ng reputation mo, mga kapatid. Dahil ang masasabi ko lang po sa inyo ngayon, sabihin natin sa katabi natin, may balik yan. May balik yan. May balik yan. Oh. Don't live a life full of regret. Huwag yung tatanda tayo tapos iisipin natin sana pala ganito, sana pala ganyan. Yun lang ba yung tinitignan yung gain na tinitignan ni Lord doon? Naisip ko, yung kung ininvest ng last na pinagkatiwalaan ni Lord yun. Di ba pag nag-i-invest tayo, minsan tumataas, minsan bumababa. Minsan kumikita, minsan hindi. So, ang Lord, inisip ko, hindi niya tinitignan kung ano yung pera na physical na makikita niya doon sa pinagkatiwalaan niya. Hindi. Ang gain nun sa'yo is yung nag-grow yung character mo. Nag-grow ka. Naniniwala po ako na si Lord ay alam niya at kalkulado niya kung sino ka. Kalkulado niya yung mga kapalpakan mo, yung mga kamangmangan natin, yung mga time na hindi natin kaya, and still pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon at binigay pa rin sa atin ni Lord ang mga bagay kasi alam niyang tutubo yun. At hindi man sa paraan po na iniisip natin. Ngayon, kung itatago lang natin yung mga bagay na yun, maka-cancel out yung opportunity na makuha natin yung tubo na kalakip nun. So, saang area ba siya tumubo? Yun po yung tingnan natin. Doon tayo mag-focus. The character, yun yung tinubo, mga kapatid. Yun yung tinubo, yun yung gain po natin. At dahil ang tunay na investment ng Diyos, hindi po yung physical lang, yung character. Yung gustong gawin po ng Diyos ay baguhin sa atin yung definition ng more. Yan. Dahil sa mundo, iba yung sinasabi sa atin, mas marami, mas masaya, mas marami, mas successful, mas fulfilled ka, ganito, ganyan. Kaya nga halos buong buhay natin, dahil natin hinahabol eh. Kahit makuha na natin lahat ng yun, parang may kulang pa rin. So the thing is, mga kapatid, is this world was never meant to satisfy us. Hindi talaga masasatisfy ng mundong ito, kapatid. We were made for so much more. We were made for so much more because the life here is less and the life there is more. Amen? Point 4. Less of me, more of Christ. Yan. So habang mas nakikilala natin ng Diyos, mas nakikilala rin natin kung sino tayo. Ang sarili natin, makikita natin kung gaano tayo kahina, kung gaano tayo kalimitado, kung gaano natin siya kakailangan. So, napakaganda po ng sinabi na to ni Juan Bautista sa John 3:30. Dapat siyang maitaas at ako naman ay maibaba. So, ibaba mo ang sarili mo para mas makita mo si Kristo. That's God's principle, mga kapatid. So, less ng self-sufficiency natin, more ng grace ni Lord. 2 Corinthians 12:9, sapat na sa iyo ang aking biyaya sapagkat ang kapangyarihan ko ay lubusang nahahayag sa kahinaan. Less sa worry natin, mga kapatid, more sa peace ng Panginoon. Filipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip. So less na mag-strive tayo, more sa rest ni Lord. Ayan, Awit 46:10, tumigil kayo at kilalanin nyo na ako ang Diyos. So less of
hoarding natin more ng provision at blessing ni Lord. Amen. Kawikaan 11:24-25. May taong nagbibigay ng sagana, ngunit lalo pang yung mga yaman, ang mapagbigay ay pagpapalain. So, ang ganda ng principle na to ni Lord na kahit less yung meron ka, kahit less ka, kaya kang punuin ni Lord. Kaya ibigay ng Panginoon yung more sa'yo. Kapag nababawasan po ang sarili natin, ibig sabihin na lumalaki yung espasyo ng Diyos sa puso natin. Amen? Kaya hindi po natin marinig yung tinig ng Panginoon dahil punong-puno tayo sa sarili nating boses, mga plano, mga expectation natin. At kung may plano ka naman pala, nasa na si Lord doon? Di po ba? Pag mas marami kang expectation mo, ang laki din ng pagkadismaya mo. Parang hindi ka makabangon kasi yung pundasyon mo o yung inaasahan mo, yung sarili mong kakayanan. Pero kapag si Lord, na kahit hindi mo naiintindihan lahat ng bagay, kung bakit ganon, ang expectation mo sa Lord na alam niya ang ginagawa niya, mabuti siya, makakapahinga ka at may peace sa puso mo, na kahit anong mangyari, all things work together for good. Amen? So, ang ginagawa po ng Diyos, hindi siya nagdadagdag kadalasan sa buhay natin. Nag-aalis muna siya eh. Alisin niyo muna yung mga sobra para magkaroon ng espasyo, yung presensya niya sa buhay natin. Kaya, magkaroon po sana tayo ng prayer na, Lord, bawasan mo nga ako. Lord, parang hirap yun, no? Pero, dapat maging prayer din natin yun, no? Lord, bawasan mo ako, alisin mo yung pride ko, unti-unti, bawasan mo yung takot ko, yung control ko, Lord, yung pagmamadali ko sa buhay, yung pagmamahal ko sa mga bagay ng mundo. Basta pag nabawasan ako, mas dumami ka, mas makilala kita. Sana ganun yung maging prayer natin. So mga kapatid, maging mayaman, maging successful sa mundong ito, that's not our ultimate goal. Ang goal natin, mapagtapusan natin yung takbuhin that was set before us through Jesus Christ. At marinig yung mga salitang, well done, good and faithful servant. Sobrang sarap marinig nun. Kapag po dumating po yung araw na yun, wala nang halaga kung ilan man yung naipon mo, kung ang mahalaga na lang ay kung gaano natin kilala si Kristo at kung gaano tayo naging katulad niya. Kaya always invest in the things above. So, you are not a failure mga kapatid, kung yan lang yung kinaya mo lang, pero hindi yan lang eh. Yun yung kinaya mo, yun yung naabot mo. Huwag po tayong followers sa internet or sa mga sinasabi ng ibang tao na ganito yung itsura ng success. Kahit makamatayan mo na hindi ka pa mayaman, na hindi ibig sabihin nag-fail ka na sa buhay. Makamatayan mo man na hindi yung prayer mo, hindi nangyari o hindi mo naabot yung dreams mo dito sa mundo, ibig sabihin ba failure ka? Hindi. Si Bishop po, naisip ko lang namatay siya, pero does that mean she failed? Of course not. Tapos na yung takbuhin niya dito sa lupa. Huwag po natin kawawain ang sarili natin. Learn how to project yourself or ipakilala yung sarili mo with gratefulness. Kasi hindi ka naman kulang eh. Amen? Huwag tayong mag-self-pity na ito lang ako, ganito lang kami. Yan yung binigay sa'yo ni Lord. Kaya, ipagpasalamat po natin. So, maybe ito po yung season sa buhay natin na tinuturuan tayo ni Lord na maging faithful muna sa kung ano yung meron tayo bago niya tayo bigyan ng mas marami. So, natutunan ko rin po, yung pagiging mapagpasalamat is yung mata natin para sa mas marami pang bagay. Gratefulness is the eye for more. Mas grateful ka, mas makikita mo yung blessing ni Lord sa'yo. At ang sa'yo kaya bigyan ng tao, nakikita mo grateful siya. So, huwag po natin sukatin yung buhay natin sa dami ng mayroon tayo. So, sukatin po ito natin sa lalim ng relasyon natin sa Panginoon. So, one tip mga kapatid, spend less time on social media. Yan. So, di lang sa kabataan po ito, no? Kasi lahat tayo, babad na rin tayo sa social media kahit anong age man yan. So, months ago, makwento ko lang po, I decided na i-tone down po yung use ko sa social media. So, I started to spend more time on myself, ganyan. Ngayon, syempre, hindi naman po talaga natin maaalis yan. Talagang parte na ng buhay natin yan. Pero, pag less time yung
yung time ko dun sa bagay na yun, mas madami pala ako na-discover sa sarili ko. Mas understand or nauunawaan ko yung sarili ko. Kasi hindi ako naliligaw. Di rin ako nagsiself-pity sa mga bagay na wala ako. Natututunan kong ipagpasalamat kung ano yung meron ako. At ganoon din po tayo mga kapatid kasi hindi naman tayo nagkukulang. Sa hobbies, yan. Minsan, naisip ko rin po, nalulungkot ako kasi yung hobby ko dati nung bata ako, lagi akong nagbabasa ng books, susulat, nagjo-journal, and it brings me joy. Pero nung syempre, ang dahil na pong ginagawa, parang nawawala na yung mga hobbies ko ngayon. Pero sa isang araw, naisip ko na lang, what if I pause, tas balikan ko yung mga bagay na genuinely nakakapagpasaya sa akin? Wala naman din pumipigil sa akin. Kaya, what if mga kapatid, balikan niyo yung mga bagay na dating nakapagpapasaya sa inyo, genuinely. Like paghalaman, ano man yung mga hobbies niyo na ganyan, pananahi, ano man yung kinakasaya ng puso niyo. Magdalaw sa mga kaibigan niyo noon, be like a kid again. Maging bata ka ulit. Tanggalin mo at hubarin mo yung pansumandali yung pressures ng buhay. Kasi sino bang hinahabol natin? When the race is a marathon, not a competition. Marathon siya, ang pinakamahalaga, matapos mo. Hindi yung makapag-unahan ka. Ang mahalaga, matapos mo yung takbuhin na yun na Lord. Kaya, Lord, ang prayer namin ay turuan niyo po kami maging faithful sa meron kami. Kasi life is much more when you have less. Conclusion na po, no? Less I see world, more I see God. Dati nun, para lang maaliw mo yung sarili mo kung ano-anong bubuting tingin mo. Kaya nga yung mga tatay natin, no? Yung mga tatay natin, handyman, yung nanay natin, maparaan. Kasi noon wala pang Google, no? Wala pang AI. So, talaga i-figure out mo kung paano gawin yung isang bagay. At kadalasan sa buhay natin, yung desperation na yun, madalas yung magdadala sa atin papunta sa pagtatanong sa Lord. Kasi hindi natin alam eh. Pag-asa sa Lord. Kasi kung lahat meron ka na, nakukuha mo in instant, anong dahilan kung ba't ka palalapit kay Lord? Kaya praise God na nagkukulang tayo, may kulang sa atin, sapagkat ang Panginoon ang pupuno nun. Kaya mapalad ka na nagkukulang ka because there is still room for miracles. May chance na palagi mong makita yung himala ng Panginoon na gagawin niya sa buhay mo. May dahilan pa rin para lumapit sa Lord. May dahilan para tumawag tayo at mamanghasa kung ano mang gagawin ni Lord sa atin. We are made for more, mga kapatid. Si Lord napakayaman niya at bilang tatay niya at anak niya tayo, ipagkakaiba niya yun sa atin. Di po ba? Hindi naman madamot ang Panginoon. A Christian life is an abundant life. Amen? Amen! Masaya maging Kristiyano. Sa huli, we will feel more. Sa huli, mga kapatid, because magkakaroon tayo ng wisdom na if I have God, I have more than enough. Nasa akin naman na ang lahat eh. Nasa akin na ang lahat. But, ngayon mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang nais ng Panginoon ay tayo. God wants more of us. We want to chase things sa buhay natin. Madami tayong gustong marating, madami tayong plano, pero ang gusto lang ng Panginoon ay umupo tayo at magtiwala tayo na alam niya yung ginagawa niya sa buhay natin. Amen? Less is more, mga kapatid, because when we have less, mararanasan natin yung moreness ni Lord. Amen? Kaya po sa gabing ito, let's pray. Let's pray at ipagpasalamat natin sa Lord lahat ng mga bagay na ipinagkaloob niya sa atin. Yung mga bagay na hindi man natin lagi napapagpasalamat. Sige po, samahan niyo ako mag-pray. Lord, salamat ng maraming. Isipin niyo po yung mga bagay na nangyayari lang sa araw-araw na buhay natin na nakakalimutan natin minsan ipagpasalamat. Lord, thank you. Thank you sa lahat. Thank you sa buhay. Thank you, Lord, na may kinakain kami. Thank you, Lord, sa pamilya, Lord God. Thank you sa lahat. Sa abundance mo, Lord God. Thank you, Panginoon. At salamat po ng maraming dahil kahit
may mga bagay man kami na gusto pero hindi mo binigay, alam namin protection mo yun, Lord God, sa amin. At nagtitiwala kami, Panginoon, na meron kang mas magandang plano sa aming mga buhay. Hindi man po namin makamit, Lord God, yung mga iniisip ng mga tao na success sa mundong ito, Lord God, pero makamit ka lang namin, Panginoon. It is more than enough, Panginoon. Masayang-masaya na ang puso namin na maranasan ang presensya mo, na kasama ka lumakad araw-araw, Panginoon. We are full, Panginoon. We are fulfilled by you, Panginoon. At marami pong salamat, Panginoon. Ama, humihingi kami ng tawad, Lord God, sa mga pagkakataon, Panginoon, na naghangad kami, Panginoon, ng sobrang dami, Lord God, na naging gahangan kami, Panginoon, sa mga pwede namin makuha, Panginoon. Patawad, Lord God. Kaya po sa oras na ito, we are praying, Lord God, na i-align mo yung heart namin, Lord, sa naisin mo. According to your will, Lord God, ibigay mo, Panginoon, ng sapat lang, Panginoon. Sapagkat alam namin, Lord God, na kapag nakita namin ito, Lord, alam namin na, Lord God, more pa yung kaya mong ibigay. Sa mga meron kami, Lord God, nakakaunti, kaya mo pa itong paramihin, Lord God. Ikaw po ang pag-asa namin sa mundong ito, Panginoon. At Ama, ihanda mo po ang puso namin, Lord God. Hindi lang po ang puso ng naririto, kundi ng buong agape, Lord God. I-prepare mo kami, Lord God, sa kung ano pang gagawin mo. I-prepare mo kami sa souls na dadating, Panginoon, na makakasama namin magpupuri sa'yo. I-prepare mo po ang character namin, Lord God, para kapag nandyan na po ang biyaya mo, Panginoon, ay makita namin, Lord God, na ikaw lang lahat ng po. Maraming salamat and continue to bless your people, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay ngayon. So, purihin po ang Panginoon sa mensahe na ating pong natanggap ngayong gabi ito. Nagpapaalala sa atin na tayo po ay makontento sa kung ano meron po tayo. Hindi po binibilang ng Panginoon at binabase po niya sa laki kung ano po yung meron po tayo. Actually, sinabi nga ng Panginoon na ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan din sa malaki. So, ibig niya sabihin ay kung ano meron ka, gamitin po natin para sa kaluwalhatian niya. Tayo po kasi nasanay sa kultura na gusto natin maraming narating, maraming naipot, maraming followers, maraming nagla-like, pero hindi ganun. No? Sa Panginoon, mga kapatid, sinusukat po niya yung quality, hindi po yung quantity. Amen o ba? So, sapat na yung meron kang isang talento, basta ito yung magamit mo para sa kawalhatian niya at maging pagpapala sa iba. Huwag mong ibaon. Hindi mo na kailangan maging 5 yan, maging 10 yan. Masaya na tayo kung ano po yung binibigay sa atin. Manalangin po tayo. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa gabing ito, sa mensahe namin natanggap. Tunay nga, Panginoon, na tinuturuan mo kami, O Diyos, na ano man kung meron kami, yun po ay matutunan po namin masiyahan at ipagpasalamat sa iyo. At higit sa lahat, Panginoon, ay magamit po para sa karangalan mo. Aming buhay na ito, Panginoon, habang kami ay may lakas, may oras pa, may hininga pa, Panginoon, sa natitira naming buhay at taas na ito sa mundo. Hayaan mo, Panginoon, na kami po ay maging kaluwalhati at karangalan po sa iyo. Salamat po, Panginoon, at kami po ay tinuturuan mo, O Diyos, na sa magitan po ng mga bagay na kung meron kami pasalamat sa iyo, tinuturuan mo rin po kami maging mapagpakumbaba at hindi maging mapaghangat at yumabang, Panginoon o Diyos, sa mundo pong ito. Salamat po, purihin ka. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tunay na higit pa, ano po. Tunay na more pa ang i-expect natin kay Lord. Hindi po sa mga bagay na meron po tayo. Handa na po ba tayo magkaroon ng more? Amen. Ibig sabihin, handa na tayong malis. Mabawasan. Kasi, in-expect
atin, may more na darating. Kaya papurihin po ang Panginoon sa mga bagay na higit pa sa ating mga naiisip. Amen. Hallelujah.